Si Kristo ba ay nasasalamin sa iyong buhay? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions, Bible Characters Edition. Na binabati ko po muna ng happy birthday si Nikayla Yuri Magbanwa. So nakikigalak po kami sa iyong karawan and binabati ko rin po si Ma'am Eva Villarde de los Santos. Hello po sa inyo at I hope nakatulong po yung mga devotions natin sa inyong paglagong spiritual. Now, yung topic po natin ay patungkol po sa pagsasakripisyo ni Abraham sa kanyang kaisa-isang anak. Ito po ang sinasabi sa Genesis chapter 22. After these things, God tested Abraham and said to him, "Abraham." And he said, "Here I am." He said, "Take your son, your only son, Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah, and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you." Now, dito po sa istorya po na ito, siguro po si Abraham sobrang na-confuse. Kasi ang pangako sa kanya ng Diyos, Abraham, gagawin kitang isang malaking bansa at lahat ng mga ethnic group sa buong mundo ko ay mapapagpala sa pamamagitan ng iyong anak. And this time, isasakripisyo niya. Inuutusan siya ng Diyos na, Abraham, isakripisyo mo ang kaisa-isa mong anak. So, that's confusing. On top of that, si Isaac, siya yung pinangako ng Diyos na ipapanganak, na ipinanganak sa katandaan niya na. Miracle child, kumbaga, no? 90 years old si Sarah and 100 years old si Abraham. 25 years nilang inantay si Isaac. At ngayon, si Isaac lumaki na. Marahil teenager na during this time. At sinasabi ng Diyos sa kanya, Abraham, nakita mo yung kaisa-isa mong anak, yung mahal mong anak, minamahal mong anak. Kaya sabi dito, take your son, your only son, Isaac, whom you love. Yung minamahal mo. And go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering. Iaalay mo siya, sa sakripisyo mo siya. Ibig sabihin, papatayin niya talaga bilang alay. At something interesting po rito, sa Genesis chapter 12, nung tinawag ng Diyos si Abraham, talagang sa pamamagitan ng pananampalataya yun. Sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, sumunod ka sa akin at mag-impake ka, sumunod ka sa akin at pumunta ka sa isang lugar kung saan ituturo ko sa iyo. Now, this time naman, mas mabigat yung pagsubok, yung test kay Abraham. Abraham, sakripisyo mo yung anak mo sa bundok kung saan ituturo ko sa iyo, no? Naniniwala po ako na yung bundok na ito ay kaparehong lugar kung saan sinakripisyo si Jesucristo. Of course, tatalakayin natin mamaya, no? Now, ito po yung ilan sa mga katuruan natin ngayong araw. Point number 1, Abraham understands the gospel. Alam niyo po ba na naunawaan ni Abraham yung gospel? Hindi pa sa the way we understand the gospel, no? Pero sa kanyang kaparaanan at sa paraan na ipinangaral ng Diyos sa kanya. Sinasabi po sa Galatians chapter 3 verse 8. And the scripture, foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, preached the gospel beforehand to Abraham. Ang Diyos mismo ang nangaral kay Abraham kung ano yung ebanghelyo. At makikita niyo po yon sa Genesis chapter 12 all the way to Genesis chapter 22. Kung paano inihahayag ng Diyos kay Abraham yung ebanghelyo. At yun po ay ebanghelyo na yung good news po ng pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. At dito po sa Genesis chapter 22, ito po yung kung meron mang pinaka-clear na explanation ng gospel or the gospel in advance. Ito na po yung Genesis chapter 22. Kasi dito po inutusan ng Diyos si Abraham na iaalay niya ang kaisa-isa niyang anak, minamahal na anak. At yun po ay larawan ng ebanghelyo in the future sa New Testament kung saan ang Diyos ang mag-aalay ng kaisa-isang anak. At yun po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So, Abraham understands the gospel. Bakit? Kasi ang Diyos mismo ang nagpangaral, nagpahayag ng ebanghelyo kay Abraham. At makikita po natin yan, lalo na pag binasa mo yung Genesis chapter 22. Ito po ay patungkol sa Panginoong Jesucristo at pag-aalay ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya po,
si Abraham mismo, kung paano po tayo naligtas, no? We look back. Bumabalik tayo sa ginawa ng Panginoon Jesucristo 2,000 years ago. Yun yung pinapanampalatayahan natin. We look back. Si Abraham naman po, he looks forward. Si Abraham tumitingin siya sa mangyayari sa hinaharap na ang Diyos mismo ang mag-aalay ng kanyang kaisa-isang anak, ang ating Panginoon Jesucristo. Kaya po, doon po nakuha yung salitang Jehovah Jireh. The Lord will provide the sacrifice, Jesus Christ. Pangalawa po, Abraham believes in the resurrection. Si Abraham po, naniniwala siya sa resurrection. Si Isaac po kasi, siya po ay larawan ni Kristo. No? Makikita niyo po yan sa story ng Genesis chapter 22. Lalo na nung pinapasa ni Abraham yung kahoy kung saan isasakripisyo si Isaac. Yun po yung mangyayari sa hinaharap na si God the Father ipapasan kay Kristo yung krus kung saan siya ipapako. At si Abraham, siya ay may hawak ng apoy tsaka patalim. In the future po, yung wrath of God, yung puot, yung galit ng Diyos sa kasalanan ay ipapataw niya kay Kristo Jesus para sa ikaliligtas ng lahat ng mananampalataya kay Kristo. Now, dito po sa istorya na ito, sabi po sa verse 4, on the third day, familiar po ba yung on the third day? On the third day, di ba, si Jesus namatay. On the third day, muling nabuhay. Now, dito po sa Genesis chapter 22, yung unang hakbang pa lang ni Abraham ng pagsunod niya sa utos ng Diyos, patay na si Isaac sa isipan niya. Kasi the fact na sumunod ka sa Diyos para iaalay ang kaisa-isa mong anak, tinanggap mo na mamamatay si Isaac. So first, sa isipan mo pa lang first day, unang hakbang pa lang. Pero on the third day, nung na-realize ni Abraham na hindi pala maisasakripisyo si Isaac, nag-resurrect din si Isaac sa isipan niya. So, tingnan natin, no? Sabi dito, on the third day, Abraham lifted up his eyes and saw the place from afar. Ibig sabihin, 3 days journey yon. 3 araw na paglalakbay, patay na si Isaac sa kanyang isipan. Verse 5, then Abraham said to his young men, stay here with the donkey and I and the boy will go over there and worship and come again to you. Now, yung iniwan niyang mga alipin, yung mga tagasunod niya, mga servants niya, no? Sabi niya, sasamba kami doon, maiwan kayo rito, kami lang dalawa ng bata pupunta roon, at babalik kami. Ibig sabihin, naniniwala siya na bagamat mamamatay si Isaac, pero kaya siyang muling buhay ng Diyos at babalik kami. Kaya po sa Hebrew po kasi, mas malinaw po sa Hebrew, sabi rito, and we will come back. Dalawa kaming babalik, hindi maiiwan si Isaac na patay. We will come back. Sa Tagalog po, mas maganda, sabi sa Tagalog, sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo. So sabi ni Abraham doon sa mga servants niya, babalikan namin kayo. So si Abraham naniniwala talaga sa resurrection ni Isaac. At kailan po nangyari yon? On the third day. Now, ganun nga ba talaga interpretation nito? Now, tingnan po natin sa book of Hebrews. Sabi po rito sa Hebrews chapter 11, verse 17, by faith, Abraham, when God tested him, offered Isaac as a sacrifice. Inoffer niya si Isaac bilang sakripisyo. Pero sabi sa verse 19, Abraham reasoned that God could even raise the dead. Alam niya na kayang bumuhay ng Diyos ng mga patay. And so in a manner of speaking, he did receive Isaac back from death. So ito po ay larawan ng resurrection ng ating Panginoon Jesucristo on the third day. Kaya po si Abraham, he believes in the resurrection. At the same time, yung gospel po ay nangangaral na si Jesucristo ay mamamatay, isasakripisyo siya ng Diyos, and on the third day, siya ay muling mabubuhay, figuratively speaking, katulad siya ni Isaac. And point number 3 po, Abraham anticipates God's greatest act. Yung pag-aalay ni Abraham sa sarili niyang anak, ito po ay nag-anticipate. Ibig sabihin, he expects that in the future, God will sacrifice, will provide the sacrifice. Kaya po sabi po rito sa verse 2, no? Take your son, your only son, whom you love. Sino po ba yon sa New Testament? Si God the Father, isasakripisyo niya yung kaisa-isa niyang anak. Kaya po sabi dito sa John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life.
So yung ginawa ni Abraham na pagsasakripisyo ng kanyang anak, ito po ay larawan ng pagsasakripisyo ng Diyos sa kaisa-isa niyang anak. Alang-alang po sa atin. Now, paano po natin ito isa sa buhay? Number 1 po, give thanks for the sacrifice of Christ. Lahat po tayo magpasalamat. Kasi yun po yung ibig sabihin ng Jehovah Jireh. God will provide His one and only Son for our salvation. Hindi po yan, minsan kasi pag Jehovah Jireh, the Lord will provide. Lagi ko nga binabanggit, no? Ba't ba pag Jehovah Jireh, ang iniisip natin lagi ay mga electricity bills, no? God will provide for my tuition fee, God will provide for my groceries, God will provide for everything I need, no? Mga pang-araw-araw na pangailangan sa buhay. Pero minsan namimiss natin yung pinaka-importanting meaning ng Jehovah Jireh. At yun po yung God will provide His Son, Jesus Christ, in order to save us. And number 2 po, give sacrificially motivated by the sacrifice of Christ. Madali na magpasalamat sa Diyos, no, sa sakripisyo niya para sa atin. You know, it's easy to give thanks. Pero yung kasunod nun, give back. Yun na minsan yung medyo nahirapan tayo. Teka lang, pinagpala ako ng Diyos, pero yung ako na yung magbibigay, parang ang hirap, no? Give sacrificially. Bakit po sacrificial giving? Kasi po, yung Diyos, yun yung ginawa sa atin, nagsakripisyo siya. Sacrificial giving. He gave His one and only Son. Jesus Christ gave His own life for us. Sacrificially. Kaya po ako naniniwala ako sa sacrificial giving. Minsan kasi nasanay tayo sa tithings sa ikasampung bahagi. Okay naman yun, kung practice ng mga churches yun, no? Wala namang problema. Pero iba yung sacrificial giving eh. Yung sacrificial giving, mas matindi yung talagang may sacrifice. You're giving something because you are motivated by the sacrifice of Christ. Iba yung motivation mo, Lord, you sacrifice for me. Ano ba naman yung ibibigay ko rin yung buhay ko, yung kaperahan ko, yung energy ko, time ko, effort ko para sa kaharian ng Diyos. Di ba? Give sacrificially. Ano yung motivation? Motivated by the sacrifice of Christ. Pangatlo po, give glory to God by following the example of Christ. Alam niyo po kung sino talagang lumawalhati? Someone who gave glory to God? Yun po ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Because He gave His life willingly. He obeyed the Father. Si Abraham po, tsaka si Isaac, yun nangyari po yung maakyat sila dun sa, I believe sa sa kung saan sinakripisyo si Jesus Christ. The same spot. Meron po akong pag-aaral patungkol dyan. More on exegetical. Sa historical kasi medyo mahirap i-prove eh. Pero sa exegetical, yung actual text, mas maya-argue ko na same spot yun eh. Same location. Sabi po sa Biblia, no, si Isaac, talagang pasan-pasan niya yung krus, yung kahoy kung saan siya iaalay. Ano po yun? Willingly po yan eh. Alam naman ni Isaac na siya yung isasakripisyo. At nung tinanong niya nga, kasi pumunta sila doon, walang alay, walang dala-dalang hayop eh. Si Isaac lang eh. So sabi ni Abraham sa kanya, don't worry, the Lord will provide. At yun nga po ay patungkol kay Jesucristo. So si Jesus Christ, He willingly obeyed the Father. Pinasan niya yung krus ng Kalbaryo kahit napakahirap. At doon sa krus ng Kalbaryo siya ipinako. At siya namatay. And He gave glory to God by obeying God to the fullest. At tayo rin po, no, that's our response. We want to obey God. We want to glorify God by following the example of Christ. Kaya kung ikaw ay nagsasakripisyo para sa Panginoon, don't think of it as a sacrifice. Think of it as a privilege. Because following Jesus is a privilege. Now, para po sa ating discussion, since Isaac foreshadows Christ, ibig sabihin, si Isaac, anino ni Kristo, how can you practically reflect Jesus to the people around you? Para naman po sa ating dive deeper video, how does Genesis 22 anticipate the future sacrifice of Christ? Talakayin po natin yan ng mas malalim pa. Tayo po yung manalangin. Father God, You have shown the depth of your love by not sparing your own Son, but giving Him up for us all. When fear and uncertainty rise, remind my heart
that if you have given the greatest gift, you will surely provide everything I truly need. Because you did not withhold Jesus, I can trust your wisdom, your care, and your purposes in my life. Teach me to rest in the certainty of your generous grace, even when the path is difficult and unclear. I chose to follow you with confidence, believing that your plans are good and perfect. I entrust myself and my whole family to your care. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin para sa devotion natin ito, si Brother Josefino. Thank you po sa inyo. At kung kayo po may natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.